Ayan, so magandang hapon po. At pwede po kaya kayong magpakilala? Ako po si Raquel de la Cuadra po ng Pugaro po. Sunto Pugaro. Nakakuha po si November Nico Menes. Ako naman si Lester Emanuel. Pwede niyo po kayang maikwento gano'ng katagal na po kayong nakatira dito sa Manaoag? Tsaka paano po yung takbo ng pang-araw-araw ninyong gawain? Ano na po ma'am, dito na ako pinanganak sa Manaoag. Tapos ano po yung mga gawain ninyo sa pang-araw-araw? Dati ma'am, nung malilit kami, nagngangalakal po kami. Yung mga magulang ko po nangangalakal. Tapos hanggat nung nagkaisip kami, nagkasawa, unti-unti rin kami nagkaroon ng pagkabuhayan, ganun po. 22 years na po dito sa Palawan. Kasi yung takbo ng sa pang-araw-araw ko po is normal na ginagawa ko pag-isip, pag-ayos ko ng gamit pang trabaho ko. Tapos, actually hindi na po ng good breakfast. Tagal pa. Kape lang po. Tapos, diretso pasok na din po. 28 years na ako sa Barangay Pantan. Nung bata kami, usually na ginagawa kasi namin yung sa taniman ng bigas. Kasi meron pinagtatanim sila papa. Kasi mama na natuturo sa school. Ulit-ulit na araw-araw. So, masasabi po ba natin na isa po ito sa mga pangunahing kabuhayan ng mga tao? Pagtitinda po ma'am. Pagtitinda po. Ilan taon na po kaya kayo nagtitinda? Mga kwan lang ma'am, mula po nung pandemic. Simula. 2020 po. Nagsimula. Tapos sa inyo po itong pwesto na ito. Nirerentahan lang po. Sa bayaw ko po ito. At tas, parang ako lang nagtitinda. Pinagtitinda lang niya ako. Sa tanong na po rin kasi, parang may dalawang po. Pag dito po sa around poblasyon po, sa pag nakapaligid sa simbahan po, usually na po is mga religious items and articles po. Mga kandila po. Pero pag nasa outer na po ng simbahan po, mostly po is mga taniman po. Yes po. Sa palagay po ninyo, paano po nakaka-apekto ang presensya ng basilika sa kabuhayan po ninyo o sa inyong pamilya? Ma'am, malaking tulong po. Kasi sa mga bisita po ang dinarayo ang Manaoag po. Kaya sa aming pagtitinda, nakakatulong po kasi kami kapag dumarayo pang mga tao, bumababa, pagkatas ng simba, bumababa silang mamili, kaya nakakabenta po kami. Kagaya nung sabi niya kanina, unang-una kasi po nila dito pang kabuhayan, magbenta ng mga religious articles, tapos mga pa-parking. So isa rin yun na, di ba ang Manaoag kasi laging dinadayo ng iba't ibang lugar po ng mga dito po. Mas lalo po nung time ng pandemic lang ata na-apektuhan kasi siyempre ngayon unti-unti na bumabalik sila. Sa palagay po ninyo, bilang malapit po tayo sa ina at sa simbahan, paano po ninyo na isasabuhay yung pananampalataya po ninyo sa tahanan at saka sa pamayanan o sa komunidad po ninyo? Pagka ma'am, parang siyempre malapit kami sa Panginoon. Naisasabuhay naman kapag naririnig namin yung sermon ng pare. Yung pag tuwing nagmimisa po. Talagang rinig po. Opo. Naririnig naman po. Nakakapulot kami ng aral, ganun. Actually, at first, curious po talaga ako kung bakit sa simbahan po. Kasi yung mga relatives ko po nagsiserve sa simbahan, natuturo din po actually sila. So, sa sarili ko, tinanong ko sa sarili ko kung ano ba yung ginagawa nila at kung paano yung nagiging nangyari sa mga ginagawa nila. Kaya, mas lalo akong mas nagustuhan ko kung nalaman ko na po na kung paano po yung ginagawa nila. Okay, iba yan
sa influence din ng relatives. Tas sa ano kasi dati nung high school ako, teacher ko yung mama niya. Siya yung nagpasok sa akin na mag-satistan. Sakto gusto ko rin mag-satistan dati. Kasi nakapipirdos din ako. Gusto ko rin ma-experience yung nag-serve ka sa hatan. Kaya sakto rin pala simba sila ng mga dati. Sabay-sabay kami nagsisimba. Curious. Sa palagay po ninyo, ano po yung mga napansin ninyong pagbabago dito sa Manawag nung mga nakalipas na taon? Dati ma'am, ano siya, open po sa lahat ng vendors, ganun. Nakakapunta sila ng harap, ganun. Ngayon, nung parami na yung mga dumarayo, lalo po may mga turista po mga dumadayo, medyo hinigpitan kaming mga vendors. Yung kumbaga, binigyan kaming limitasyon para po sa mga bisita. Para lang maging maayos naman yung pagbisita nila ma'am. Pero okay lang po, Okay nakatulong naman po sa Opo, inyo yun. okay naman ma'am kasi mas maigi po yung ganun kasi mas maayos po yung daloy ng ano po. Iisa yung pupunta ng tao na pamimilihan, iisa yung pupunta ng tao mga papasyalan din. So, isang napansin ko po para sa akin po is naging open po yung mga tao. Kumbaga, kung sino lang po, kasi dati po, kung sino lang po kakilala ko, sila lang yung panausap po. Pero sa bang tumatagal ng panahon po, yung mga ibang tao na kasalunod po, parang mas open sila, just ready po sila na mas makilala po po yung mga ibang tao po dito sa atin. Sa akin, ang napansin ko lang, mas maraming tao siguro pupunta dati ng baka. Kasi halos oras-oras may misa. Ngayon, ilan. Pero marami pa rin naman. Pero hindi, para sa akin lang, kung i-compare ko yung mas marami para sa lumalayo. Para sa inyo po, bilang residente, ano po yung pinakamay pagmamalaki nyo po dito sa Manawag? May pagmamalaki din po namin nun yung sa ganitong pamalagad ng mayor namin, okay naman po. Maayos naman po. Ang isang swerte po, kasi knowing na malapit po kami dito sa simbahan, mas nakikita ko po yung mga ibang tao na mas eager sila na pumunta dito para magsimba kahit gaano po kalayo. Kumbaga makita po yung sakripisyo nila sa kahit gaano katagal yung biyahe na pinupunta po nila. Talagang nakikita ko po na gusto ko talaga mas mapalapit po sila sa Diyos at kay Para po sa inyo, ano po yung inyong hiling o inaasahan mula sa parokya at saka sa komunidad sa mga susunod pa pong mga taon? Ano po ma'am, tuloy-tuloy na maging maayos, ganun. Tuloy-tuloy na makapagbibigay sila ng pag sa amin na Services. opo, lalo sa aming mga vendors ma'am. Sana siguro mas marami pang dumayo. Mas mahal pa. Tapos mas marami pang mag-devote sa pamamayan. Bilang isang ordinaryong taga Manawag po, ano po kaya yung mensahe yung gusto ninyong maibahagi sa mga bumibisita, yung mga estudyante po namin na dadalaw, para mas maunawaan po nila yung komunidad din? Ano ma'am, ano ba yun? Parang kon lang din po. Pagka dadayo sila ma'am, maayos naman po. Ganun. Malaking pasalamat din po sa kanila ma'am at nakakadayo sila sa amin. Kasi maraming pinagmamalaki din po namin ang Manawag. Kasi talagang dinarayo din po ng iba't ibang lugar. Taga iba't ibang lugar po. Tinatangkilik nila din ang Manawag. Kaya sila ang parang nakakatulong sa amin. Lalo sa mga produkto po namin, mga paninda, ganun, natatangkilik po. Hindi sila lang init. Nainit kasi dito. Pagka Mainit? Pero, in-addition ko po, kung kahit sa mga hindi pa po nakakapunta, marami naman din po tayo mga
Actually ngayon, mga technologies na po tayo. Kahit na hindi po sila nakakapunta dito, isang dinagdag po, even before ng Basilica po is si live stream po. And yung mga histories about the church and also yung mga meron po, meron na po sa kanila. So, if ever man napupunta po sila dito, they can search or find a reliable source para mas maalam nila bago po sila makapunta. Basta, Yun, at Uncle, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa ating maikling interview.